Patuloy ang pagkilala sa ating mga Filipino seafarers saan man sa mundo. May International Seafarers Day, may National Seafarers Day. Yan ang lilinawin ng ating maritime lawyer, ang partner ng ating Bantay OCW program. Walang iba si Attorney Dennis Gurecho sa pagpapatuloy ng ating Bantay OCW program. Ako po si Susan K. Hi, Attorney Gurecho. Welcome back. Siyempre, kumusta ka? Siyempre, mabuti pa rin at babatiin natin ating mga followers worldwide. Kaya babati natin na aking usual bati na 4. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ay, meron pa palang pang-5. Good morning night. Sabi natin, patuloy pa rin na kinikilala ang ating mga seafarers. Ano nga ba yung dalawang okasyon na yan na every year hindi pwedeng mawala? Sa Pilipinas, kasi meron tayong local celebration and meron tayong international celebration. Every June 25, meron tayong tatawag na International Day of the Seafarers. Okay. Tapos every last Sunday of September naman, meron tinatawag na National Seafarers Day. So meron tayong dalawang celebration na malaki yan in honor of our Filipino seafarers. Paano ito inaalala ng ating mga seafarers at ano yung pagkakaiba ng dalawang ito? Noong 2010 kasi, nagkaroon tayo ng parang conference dito sa Philippines. Ang tawag nila dito ay yung 2010 Conference of the Parties ng International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers, STCW. Ito ay isang convention na para sa mga trainings ng ating seafarers. And during that conference proper, sa Philippines ginawa yan, naglabas ng resolution yung mga umattend ng mga delegates na ina-adapt yung Day of the Seafarers every June 25. So 2010, may isa batas ito. It became a resolution ng isang global body. Okay. Yung STCW convention body na nag-create dito sa Manila. Kaya tawag sila Manila Convention. Okay. Na dineclaring every June 25 of every year as Day of the Seafarers. Yung purpose kasi nito, ma-recognize ang ating mga unique contribution ng mga seafarers natin from all over the world. Sa international maritime trade, sa world economy, and yung society as a whole. So, basically, nakakonsen dito sa iba-ibang lahi. Yung June 25. So, all over the world, meron yung iba-ibang forms of celebration. Yung this year, ang kanilang title ay #MyHarassmentFreeShip. Meaning, ito yung isang initiative to cultivate a culture of respect and zero tolerance for bullying and harassment at sea. Tandaan natin, isa sa pinaka-volatile environment ay yung barko. Kasi nga pag nandyan ka, wala kang masyadong masusumbungan. Lalo na sa isang environment na yung kukunti lang kayo, na kapag nagsumbong ka, pwedeng may mangyari din sa'yo. Madalas nga kasi ang ating mga seafarers, pag mayroong ginagawa sa kanila, siguro natural tendency ng maraming seafarers, hindi nagreklamo eh. Bakit? Kasi nga, nandun yung fear din na bigla sila mapauwi, or biglang merong physically harm sa kanila. So marami iba't ibang anyo ng bullying yan, yes, meron yung bullying kasi dyan, yung emotional. Okay. Yung tineterrorize ka, pinapahiya ka, minumura ka, or anything na hindi gumagamit ng violence physically. Yung isa naman, yung physically, ito yung ginugulpi ka, tapos nandyan yung tinutulak ka, or yung binabatok-batukan. So, iba-ibang klase ng bullying na ganyan pag nasa on Di ba board. yan ang kabilin-bilinan, Attorney Gurecho, sa mga Filipino seafarers? Magtiis, magpasensya lang pag nasa barko? Ang problema naman kasi dyan, pag naging ganun yung kultura mo, it will also create a culture of discrimination. Kasi nga kapag hindi ka pumapalag, it will continue. Yung ganun na culture of bullying, tapos yung mga harassment. So, hanggat walang nagreklamo dyan, magtutuloy-tuloy yun. And it will be a cycle. Kunyari, ano ka ngayon? You're a cadet or yung pinakamababa, AB, yung ganyan. Tapos, kapag ikaw naman ang bullying kasi na harassment, usually there's a relation of power dyan eh. Yung lower, yung mga kadete, yung mga AB, yung mga ratings, and yung mga officials mismo. Kasi pag ratings ka, minsan takot ka nga magreklamo dahil nga nandun yung tendency na pauwiin ka or they will give you a bad review, bad remark. So na minsan ganun, kahit na binubuli ka na or mayroong harassment, hindi nila binibigyan ng window na magkaroon ng guts na magreklamo. Kumusta ngayon? Matapang na ba yung mga kababayan natin? Usually naman kasi may mga groups na matatapang din na binabakpad ng mga unions, ng mga organizations.
Tapos minsan nandyan din yung mga welfare societies natin na kapag walang power yung seafarer on board the vessel, ang gagawin niya, pagbabasa dito sa barko, they will assist. Kunyari yung mga estates, Stella Maris, Mission to Seafarers, German Mission. If they can do something do sa emotional well-being ng ating seafarers, gagawin nila yan. Kunyari, nandun yung fear of bodily harm. Tapos kung talagang, ano na yan, emotional and bodily harm, pag bumabayan sa barko, pwede nilang gawa ng way how to protect the seafarer. Pwede nilang kunin kung papayag yung or sabihin nila, this is what you do. Mag-advise sila. Kasi ngayon meron din tayong matitawag na online consultation, di ba? Kaya yung kagandahan ng system ngayon dahil sa technology, they can air their grievances. Pero kapag sinundan mo kasi yung mga kontrata and mga rules, they have internal grievance machinery. Pwede ba, sabi mo online, pwede ba habang naglalayag, makapag-lodge na ng complaint yan? Habang bumabiyahe pa lang? Usually kasi ako sinasabihan ko sa mga kilala kong seafarers is, you have a procedure on board, pero better rin na meron kang sinasabihan na yung nandun sa lupa. Di ba sabi mo, dapat naglalag yan? Yes, mas maganda nga kasi na meron kang nilalag na may nangyayari sa onboard the vessel. Sa barko mismo, ha? Kasi nga, meron kami mga incidents na actually ito, may isang ruling Supreme Court, yung kadete, nangyari kasi kadete siya, yung binubuli siya physically, yung parang laging binabatukan, tapos yung minumura. Tapos nangyari nun, yung seafarer na yun, tumalon. Oh, Tumalon siya. Okay. Pero, nag-survive siya. Ang defense ng company, suicide yan. Kasi tumalon yan. Okay. Ang sinabi ng court, you have to go back. Ano nangyari? Bakit yung tumalon? Tapos nga, based on the record, yung testimony ng mga kasama sa barko, binubuli yung bata. Okay. Tapos sinabi ng court, hindi siya compensable as a whole muna kasi parang hindi lang ma-consider as disability benefit. Pero sinabi ng court na you are liable for damages. Kasi you are not able to protect the young person. Okay. So, kasi even if you have the protective pantel of the Maritime Labor Convention, yung mga CBA, yung mga kontrata, hindi yan na-apply sa barko kasi nga nangyari sa young seafarer na yun na dahil sa culture of bullying and harassment sa loob ng barko, tumalon siya. Hindi ko lang kasi matandaan kung it's a disability claim or something else. Pero ang naalala ko nung pinagalitan ng court yung owner and the manning agency na the seafarer is a human capital. Hindi yan commodity lang na pwedeng itapon. Buhay yan. Buhay yan. So, lahat ng protection binibigay niya ng Maritime Labor Convention, ng agreement sa contract, sa CBA. So, dapat habang nandun siya, bigyan siya ng protection. Lalo nga ngayon, ito nga. So, damages ang pwedeng i-file niyan at ang mananagot yan yung owner ng barko. Pero yung nananakit, hindi ba papapanagutin Pwede rin kasi yun? Pwede rin kasi sampahan ng kaso. Ang problema kasi, pagdating ng Philippines, if he's a Filipino, pwede mong sampahan ng administrative dito. Hindi, ibang lahi. Pag ibang lahi, pwede mong isumbong sa principal, tas bahala na siya. Okay. Kung paano sasampahan yan, kung saan siya based. Kasi, Paano uubligahin? May protection ba yung seafarer na matulungan siya ng Philippine government at talagang papanagutin yung nag-abuso na yon? ang usually kasing ganyan is you tell the company. Okay. Ang problema kasi namin madalas kasi, based on reality nangyari sa mga case na inandal namin, kinakampihan nila yung mga officials. Kaya nga usually when a seafarer files a case, it's a David and Goliath case na yung testimony ng higher up mo, yung mga officials, against the testimony of the seafarer pag illegal dismiss yan. Kasi minsan, itong mga harassment and bullying nito, minsan, ang naging end product niyan is dismissal. Kasi nagreklamo ka, pauwiin kita. Kaya nga, di ba, binanggit natin kanina, meron kang right to complain, but the consequence is minsan nasa mukha mo, nasa ano na yan, na front mo yan, na pwede ka lang po kasi sabi lang, reklamador ka. Kaya maraming mga seafarers natin, yung iba, hindi na nagreklamo, tinitiis na lang nila. Yung takot nila, pero kapag matigas ka naman, minsan, ang nagiging retaliation dyan is dismissal. Kaya yung dismissal na yan, pwedeng illegal, pwedeng legal. Yung legal, kung sasabihin na, kasi may ginawa ka ito, 1, 2, 3. Tapos, kailangan bigyan ka nilang due process. Yung first, notify na ito yung kasalanan mo. Second, ay bibigyan ka ng chance na defend yung sarili mo. Tapos third,
saka ka win. Pero kasi nangyari minsan sa iba, tumatalon agad doon sa third. Yung notice na i-dismiss ka. Hindi ka malang sasabihin na ito yung kasalanan mo or chance to defend yourself. So, ang labas niya, illegal dismissal. So, kaya minsan itong mga harassment and bullying na to, ang unfortunate incident nito, pag nagreklamo ka, is gagawang kanila ng case. Yung parang fabricated case na yung negligence, incompetence, insubordination. So, kasi kapag ikaw nagreklamo sa higher up mo, pwede nang sabihin na insubordinate ka. So para talagang gusto nating sabihin na natatalo lang yung mga kababayan natin kung magsusumbong ng ganyang mga pang-aapi sa kanila. Ano naman kasi, hindi naman sila natatalo. Yun nga lang kasi nga, they have to, that's the reality. Marami dyan, ako, by my experience, pag nasa Philippines, doon sila nagreklamo. Pero sinasabihan ko sa kanila, tandaan nyo, meron ng blacklisting naman dyan. Na kapag bumaba ka dito at nagreklamo ka, agad-agad, pwede ka nilang i-blacklist, meaning isang tawag lang, hindi ka na makakasakay uli ng barko. Ulitin natin yung tip mo yan. Pagbaba ng barko, wag agad-agad magsasampa ng reklamo. Kasi meron Pero sandali, paano niya yung may ebidensya niya? May pangahawakan ba siya? Usually kasi dyan, ang ginagawa namin, kasi 3 years from the time of the cause of action arises, pwede ka magsampa ng kaso. Okay. Kaya usually sinasabi ko sa mga seafarers ganyan, ang gawin mo, hagilapin mo na yung evidence, tapos umalis ka, sakay ka ng ibang kumpanya, ng ibang barko, ibang principal, ibang manning agency, pagbalik mo, doon ka magsampa ng kaso. Kasi once magsampa ka ng kaso, yung agad-agad, kunyari, bumaba ka to this, kinabukasan, file ka agad ng case. Tandaan mo, ang repercussion niya, blacklisting. Yung isang tawag lang, hindi ka na makakasakay niyan. Kaya, para safe ka lang din sa magiging illegal action mo, yun ang lagi ko sinasabi, huwag agad-agad. Kaya nga, pag tinignan mo yung Magna Carta, actually, pinopost namin doon yung blacklisting, yung tawag na ganyan nasisiraan. Pag tinignan mo doon, hindi masyadong clear if that provision, if the Magna Carta contains such, kasi they deny, most of the organizations deny that there's a blacklisting. But blacklisting, in reality, has no trail. Ibig sabihin, Attorney Gurecho, kung yun ang team ng 2025, yung bullying, pang-aabuso sa mga seafarers, nangyayari yan. Hindi, kaya talaga yan. Kaya gusto nilang ilagay yung focus na you have the right under international law. Na kaya ngayon nila sa yung Day of the Seafarers, yun ang focus nila, yung bullying. And you have to stand firm kung may mangyari sa'yo. At magtutuloy-tuloy yan hanggang sa celebration naman ng National Seafarers Iba Day. naman yung focus yata ng National Seafarers Day. Yung National Seafarers Day naman kasi, it is the local. Ito, Filipino lang talaga to. Okay. Filipino lang dito. Yung isa kasi, Day of the Seafarers, all over the worldwide yan. Pero meron din kasi yan sa Philippines counterpart nun. So parang nangyayari, ang lead nun is the Marina. Kasi ang STCW kasi sa Marina binigay before yan. Tapos ang Marina ang lead organizing agency. Yung National Seafarers Day naman, magsa-celebrate na siya ng 30th year this year. So etong Day of the Seafarers 15, si National Seafarers Day ay 30th na. Kasi it was 1996 nung, tama diba? Yan yung local, ha? Local. At sa September pa naman September yan. So marami pa tayong episode masaya. na gagawin Masaya, ng September. lang natin na we started June, July, tapos mag-i-end ang last week ng September. So 3 months yan na parang celebration ng maritime. And actually, nag-intervene din dyan, yung September, meron din natawag, yung September kasi is also called Manamo, month of para oceans, archipelagic oceans. Tapos, meron din tawag na Maritime Week. So, parang patong-patong yan na September. Abangan natin yan. Marami pa po yan, mga kaibigan. By the way, yung paalala sa ating mga kababayan bago tayo magwakas. Sa ating mga magigiting na Filipino seafarers, binabati ho namin kayo ng International Day of the Seafarers. At tandaan nyo, kung meron kayong karapatan, paglaban mo nyo. Ito po si Atty. Dennis Gurecho mula sa Zapado Veles, Bundang Bulin Law Offices. Maraming salamat kay Attorney Dennis Gurecho, ang ating katuwang, ang ating maritime lawyer mula po sa SVWB Law Offices. Siyempre, paalala sa ating mga kababayang mga marino, huwag matakot, ipaglaban po yung inyong karapatan, huwag kayong papayag na naaabuso sa inyong paglalayag saan man sa mundo. Ito po ang inyong Seafarers Hour sa Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K.